Good morning. Good morning po sa ating mga kasama sa media, kay Kong Terry, kay Sir at sa taga-DOST na inaantay pa po natin. Latest update po sa nangyari sa ating 7.4 at 6.8 earthquakes na naganap sa Manay Oriental. Kahapon pa lang, as of 9:43, nang maramdaman natin at the onset of the earthquake, agad-agad pong nag-conduct ng rapid damage needs assessment ng DSWD in coordination po with our field offices sa Region 11 and the Caraga. And at the same time, yung atin hong mga regional offices na nagkaroon ng tsunami warning kahapon, kasama na po ang Region 8, ay inalarm din ng Central Office para po matiyak ng ating mga kababayan ay naka-alerto at nakapag-prepare po. For DSWD, at 6 a.m. today, we documented 205 total affected barangays with total affected families of 87,931, a total of 356,858 individuals. So saan-saan po yung mga affected barangay na yon? For Region 11, the highest is the Davao Oriental sa Manay. We have 58 affected barangays. In Davao del Norte, we have 15. And Davao de Oro, we have 14. For Caraga, we have a total of 118 barangays. In Agusan del Sur, meron ho tayong 60. Surigao del Norte, 10. Surigao del Sur, 45. And Dinagat Islands ay 3. Of that, we documented 29 total open evacuation centers po. And a total of 2,241 affected families staying now inside evacuation centers. A total persons inside evacuation centers, 10,001 individuals. So for 29 barangays, yung 2,241 families po, the highest recorded ay sa Davao Oriental again, sa Manay. We have 1,404 families. Sa Davao de Oro, 224. In Caraga, a total of 613 evacuation centers. In Agusan per se, we have 3. Surigao del Norte, 7. And Surigao del Sur, 603. Total affected families ay 2,241 po. Staying now sa 29 evacuation centers. For the number of damaged houses, we documented po from 9:45 a.m. up until 6 a.m. today, we documented 441 total damaged houses. So ang may pinakamarami sa Davao Oriental, sa Manay, 277, 79 sa Davao de Oro, and 24 naman sa Davao del Norte. Sa Caraga, sa Agusan del Sur, we documented 61. Kaya may 441 total damaged houses. Sa sa 441 po, 89 dyan ang totally damaged at yung partially naman ay 352. For the assistance we provided in Manay, we supported na po and released 1,552 family food packs, 606 ready-to-eat foods, at 969 non-food items na na-release. So, a total of 3,749,575.52 pesos, yung total cost of DSWD humanitarian assistance. Agad-agad po sa direktiba ni Secretary Rex Gatchalian, pinadala agad yung aming specialized protection vehicles. Nandun na po ang 2 mobile kitchens at ang aming 2 mobile command centers para makakonect po ng Wi-Fi at magkaroon po ng communication line yung ating mga kababayan dahil po sa nawalan agad ng kuryente, lalo na sa Manay. So with that, yung atin pong Region 11 ay hanggang ngayon, tuloy-tuloy po ang pagkandak ng rapid damage needs assessment or RDANA. That is why yung number na I presented po kanina ay increasing po yan. And yung atin pong kasama dyan ng FO Caraga, na tuloy-tuloy din po ang pagkandak ng RDANA, assessment and evaluation, at lalo na yung inspection po sa ating mga evacuation centers. For DSWD, ang bilin po ng aming Secretary Rex Gatchalian, tiyakin na yung ating rights-based approach sa disaster response ay tuloy-tuloy, the rapid and timely assistance. So, si DSWD for this ay kailangan unahin namin ang
family food packs at yung ready to eat. Wala dapat nagugutom na ating mga kababayan. That is why we have this ready to eat food pack na hindi na kailangang lutuin at ready kainin ng ating mga kababayan. And at the same time, si family food pack naman para sa panahon na stable na ang kanilang mga community kitchen, ay nandyan at ready ring magamit at makain ng ating mga kababayan. So that is for Manay, Davao Oriental. For Cebu naman, done na po kami sa first wave and second wave na family food packs. So for Cebu, ay yung data po natin ay natapos na yung first wave na instruction ni Secretary Rex na dapat bigyan ng 2 beses na family food packs ng ating mga kababayan doon. For the data of Bugo, Cebu, earthquake, meron po tayong 258 affected barangays naman. 201,252 affected families with 724,170 total affected individuals. So for Bugo, Cebu, and for the Cebu per se as province na affected, ay may total family food packs na na-dispatch ang DSWD, 443,340 na po. So yun po yung sinasabi ni Secretary na dapat second wave, another 225,000. So nagawa na po namin yung pang second wave kahapon at 3 o'clock in the afternoon, done na po kami sa second wave. Papasok na po tayo sa pagpo-provide naman ng emergency cash transfers sa ating mga kababayan. So we have 3 levels of assistance. First is for the survival needs. Dahil rights-based ang approach ni DSWD, yung karapatang pantao at pangangailangan ng ating mga kababayan ay kailangan pong nagagawa natin. Kasama na po dyan sa survival needs, yung ready to eat, the family food packs, the temporary shelters, at yung ating mga non-food items. Sa non-food items po, kasama dyan yung clothing kits, yung family clothing kits, yung hygiene kits, yung kitchen kits, at yung sleeping kits. So ito po ay mga inclusive at gender sensitive. So nandyan din po ang pangangailangan ng ating mga kapatid na Muslim brothers and sisters, kaya may malong sa ating sleeping kits. Meron din mga sanitary pads for women and for babies, may diapers, at kompleto po yung ating mga non-food items. We distributed din po mga pre-cut tarpaulins and laminated sacks para doon sa mga families staying outside naman, evacuation centers, na nasira ang kanilang pader, yung kanilang mga bubong, kesame, ay may pang-assist din po tayo sa kanila. So for ready-to-eat food packs for the Bugo earthquake na nangyari, we distributed 3,396 doon sa mga paunang evacuees natin or IDPs natin na kailangan pong wag magutom. Okay. And then we distributed 1,900. Yan daw po bang kopya niyan pwedeng Yes ma-share mamaya sa media? Yes po. Kanina pa po masama ang tingin sa akin nila. Meron po, nag-print po kami para hindi po kayo malunod sa numbers. Opo, kaya lang dinidiscuss natin para at least alam ninyo ilan na ang naabot na nabigyan natin. No, so we have so total assistance naman po for Bugo, Cebu para alam lang ninyo na sa isang insidente, sa isang disaster, milyon ang nagagastos ng ating gobyerno para itulong. May tanong lang po ako, pardon my curiosity. Paano po na iba ang disaster ng earthquake kumpara sa ibang disaster? Like, yung bagyo, alam namin yan, tumatagal ng ilang linggo, may baha, nasira ang pananim. So, ano pong kakaibang intervention ng gagawin ng DSWD? Kasi sabi ng iba, kasi ang lindol, anong gagawin? Papabalikin sa bahay, kung takot maguho yung bahay. Yun namang pananim nila, nayanig lang, hindi naman nasira ang palay. So, bakit anong kakaibang intervention na pwedeng gawin sa ganitong klase ng disaster? Si earthquake po kasi, sir, compared to slow onset like El Nino, like floodings, like typhoon, alam natin yung takbo nung LPA, alam natin yung takbo ng tropical cyclone. Si earthquake ay we can consider that na traidor na hazard. Hindi natin alam kung kailan siya tatama at hindi rin natin natatansya yung magnitude niya. So that is why for DSWD as lead ng response cluster, ang kakaibang pinre-prepare po natin madalas, katuwang ang DOSTP box, ay yung paulit-ulit na pagkabisado doon po sa ating
simultaneous drills and exercises. Ang kaibahan sa typhoon and floodings, behavioral, no? Yung kailangan, yung mindset, nakakondisyon nang hindi magpanik yung ating mga kababayan. So that is the pre-disaster sa earthquake. So kailangan kabisado ng ating mga kababayan yung pag-unawa doon sa duck, cover, and hold pa lang. Ma'am, ano po yung post? Kasi hindi naman kami sa eksperto post dito. naman, Kasi baka po mas traumatic ang lindol yes, kaysa bagyo. sa post naman, affected talaga yung psychosocial and the mental health of our Filipino people. Kaya nga, sa lindol, yung unang-unang nakasalo dyan, bukod sa survival needs, is the psychosocial support, no? So meron po tayo mga intervention agad. So, May mga cases pong ilang psychologist o ilang psychiatrist ang dineploy ninyo para sa mental health ng mga nagkaroon ng trauma sa nangyaring ito? For DSWD po, we have pool of social workers agad. Hindi po agad kasi psychologists and psychiatrists. The first level po muna is the social workers for the psychosocial. So meron po tayong quick response team sa bawat regional offices nationwide. And then sa central office po, meron din po tayong pool of social workers na nandun lang po sa PFA. Meron po kaming quick response team, mga committees po yan, na may in charge sa mobile kitchen, may in charge po sa psychosocial first aid, may in charge po sa family food packs. So yun po yung mga So ma'am, pool. anong nakikita niyong epekto o long-term or medium-term effect dun sa mga bata na napapanood namin sa mga viral video na nagsisigawan at nagiiyakan? Hindi alam kung saan pupunta, kung pupunta ba sisilong ba o pupunta sa ground. Actually po, yung initial evaluation po namin and diagnosis, meron na pong disaster fatigue ang ating mga kababayan at nangangailangan na pong tugunan yung kanilang psychosocial needs. Kaya nga po, yung mga trauma, anxiety, and panic attacks ay nakitaan na po natin ng ilang observation sa attitude ng ating mga kababayan doon sa evacuation centers. Kitang-kita po dyan, yung lalapit pa lang sa'yo, umiiyak na, meron na hong mga intense na mga stress and anxieties and trauma na nakikitaan natin sa behavior ng ating mga kababayan. Kaya si DSWD, mismong sa Secretary Rex Gatchalian as practitioner din po ng psychology dahil nag-aral din siya ng psychology, bukod sa pagiging mayor niya na alam niya ang karanasan sa baba, ay unang-unang direktiba po niya mag-conduct ng psychosocial first aid sa ating mga kababayan. Kaya mapansin po ninyo, sa Bugo ay may mga psychosocial sessions na ginagawa sa mga bata, sa ating mga child-friendly spaces, at sa mga kababaihan naman sa ating mga women-friendly spaces. Ma'am, bakit po wala sa lalaki? Meron din po. Kaya lang, kung in terms of prioritization, usually po ang mga lalaki ay busy pa sila sa Build Back Better, pag-rebuild ng kanilang mga bahay. Kaya usually po, inuuna talaga natin yung most affected. Usually, very affected po dyan ang women and children. Ma'am, may mga pag-aaral din naman siguro na nababasa ako. Ano po? Ito kasing lalaki, hindi naman ipinapakita yung trauma nila. Kasi kinakailangan, lalaki ka, tatay ka, matapang ka. Ikaw ang leader ng pamilya. Correct. So, deep inside, hurting Weak yung din lalaki. naman. Correct. So, wala ba kayong doon? Kasi pag ipinoproject na, minsan may dating sa lalaki yan sa dapat matapang siya, matibay. Pero pagka yung parang in-encourage na umiyak yung bata, yung nanay, nawawalan din ng tapang Nawawala yung kanyang fatherly instinct. At totoo naman po yun. Nasa kultura kasi natin na dahil sa machismo, usually ang lalaki tinitingnang malakas, ang lalaki tinitingnang hindi dapat manghina, pang nanghina ka, bakla ka kaagad, or mahina ka. Pero hindi yung tinitingnan ng DSWD. As an agency na we promote LGBTQA+ rights, nakikita po namin ang kalalakihan may pangangailangan ding emosyonal at psychosocial. It's just that, sinasabi po namin, ang hirap tipunin agad ng kalalakihan dahil nga busy po sila dun sa kanilang mga bahay-bahay. Pero hindi po namin yan nakakalimutan. Kaya lang nasa third stage nga po sila at iniipon din po namin at pinoprocess ang kanilang mga trauma. Totoo po yun. Maraming lalaki nagsasabi, hirap po kaming mag-share ng aming kahinaan kasi nga dapat maging matapang kami at hindi kami makitaan ng aming asawa at mga anak na nanghihina. So even yung mga tatay nanghihina, pinapakita pa rin nilang malakas sila. Pero sa perspektiba po na DSWD,
kasama po kayo, mga tatay, sa aming target na ma-process po yung inyong mga trauma, anxieties, and fears. Unang insidente po yung nangyari sa Cebu bago Davao. Yes. Pwede niyo ba kami bigyan ng figures, ng datos dun sa sinasabi ninyong na-attendan natin ng mga trauma victims? Gaano sila karami? Ang unang tanong. Pangalawang tanong po, gaano pa karami ang mini-maintain natin ng mga evacuation sites? Gaano pa karaming For Bugo. tao ang nandito? At sa mga umiiral na protocol, sino ang magsasabi na pwede na silang bumalik sa kani-kanila ng tahanan? Sige po. So for Bugo, yung atin pong unang mong tanong kung ilan na ang psychosocial sessions na nagawa, mula po nang tumama yung ating lindol sa Bugo City, the day 1 pa lang may psychosocial intervention na po si DSWD. Baka lang po nakakalimutan natin sa disaster, pag sinabi nating mental health and psychosocial support services, we have 3 layers of assistance. Pag sinabi nating psychosocial, yan yung nandoon sa 3rd layer na po. Sa mental health and psychosocial support services, sa disaster risk reduction and disaster response, the first level of assistance is the survival needs. Part ng pagbibigay, ng pagkain, ng pagpapadama ng proteksyon, part po yun ng psychosocial intervention. Kaya pag sinabi mong ilan ang nabigyan namin, kasama po sila doon sa binibilang namin na nabigyan. Second layer is community support. So ibig sabihin, ang LGU, ang NGOs, tumulong din. Part din po yun ng pagpapadama na may community support. The third layer is the actual processing of the trauma. So yung actual processing of the trauma, sa data po namin for Bugo Cebu, nandun pa lang po kami sa nasa 353 na kababaihan at nasa 457 kahapon na mga bata naman. Meaning, hindi po yan lahat. Kasi ibig sabihin, kung sino po yung nakitaan agad namin ng may mga indicators, ay sila po yung priority. And at the same time, limited naman talaga yung spaces namin for the child-friendly. Usually po, isang tents lang po yung na-provide natin sa isang evacuation center. So, dahil yun po yung standard formula, 1 child-friendly space in 1 every evacuation center and 1 women-friendly space naman for lactating mothers, kaya yun din po yung space natin. So, that is for the psychosocial. Now, for the 4th layer, which is psychiatrists and psychologists, nandyan na po kami papasok. Ibig sabihin niya may mga extreme fears. Meron na pong mga hallucination. Meron pong makikitaan natin na merong nagkatatonic, for example. Nagkaroon na ng mga psychosomatic disorder. Yun na po yung dadalhin namin sa level na ng stage 3, which is the mental health intervention ng psychologist and psychiatrist. At aware po ang DSWD dyan. Po yung naobserbahan ninyong change in behavior, yung binabanggit nyo kanina, mga nag-iiyak. Go ahead, ma'am. For the data, exact data, wala pa po akong mabibigay ngayon dahil ongoing pa rin po kami. Dahil sabi ko nga kanina, katatapos pa lang namin dun sa survival needs. No? So, tapos na kami dun sa food and non-food items. Nandun kami sa stage ngayon ng psychosocial debriefing. Now, when it comes to mga observations, yung trauma, yung anxiety, verbally, no, sinasabi yon ng ating mga kababayang apektado. Nahirapan silang matulog, nahirapan silang makarelax, lagi silang nagbalisa, nag-aalala. Kasi nga, ibang-iba ang lindol doon sa Bagyo. Alam mo yon, yung babalik ka ng bahay, pero feeling mo hindi ka safe. So, nandun yung takot, yung pangamba, yung pagkabalisa, no, sa ating mga kababayan. So, openly sinasabi yon ng ating mga kababaihan na nag-undergo ng psychosocial first aid. Third, as per directive ni Secretary Rex, nandun na rin kami sa stage ng pagpo-provide ng mga emergency cash transfers. So, yun naman po ay part pa rin na ma-repair ang kanilang mga tahanan at bahagi po yon ng psychosocial intervention para makalma din sila kahit paano na-repair yung kanilang mga bahay. Ay, kay Kong Terry po, Ted from GMA News Online. Nabagin niyo kanina, sir, na yung ICI should